Hi Masters! Ang dami nagtatanong sa akin kung sino-sino yung mga kasama ko sa eroplano. Hi, this is Master Bay. Welcome to my vlog. Sa mga bago sa page ko, nag-work ako sa cargo aircraft, hindi ako sa passenger aircraft. Wala kaming kasamang pasahero and wala kaming cabin crew. Pero syempre may kasama kaming mga pilot. Dahil sila ang nagpa-pilot ng aircraft. Pag short haul flight, may dalawa akong kasamang piloto. Isang kapitan, isang first officer, and loadmaster. Pag long haul flight naman, more than 8 hours, depende yan. Minsan double crew, that means dalawang kapitan, dalawang first officer, and loadmaster. So total 5. At kapag hindi naman ganun katagal ang flying time, augmented crew naman ang kasama ko. Dalawang kapitan, tsaka isang first officer, and loadmaster. So total 4. So malinaw na yan, Masters. Pupunta naman tayo sa tanong ni Window. May kasama ba kayong avionics or AMT, or yung tinatawag nilang mechanic sa cargo airplane? Sa mga flight, may tinatawag na scheduled flights or regular flights. At meron ding charter, VIP, or royal flight. So, pupunta muna tayo sa mga scheduled flights. Dahil scheduled flight siya, regular naming pinupuntahan. So, lahat yan nakaset up na. Yung hotel, yung operations, yung manpower. At syempre, kasama na dyan yung mga avionics or yung mga mechanic. Na-train na yan ng company and certified na yan ng GACA. So, kapag mga scheduled flights, wala kaming kasamang avionics or mga mechanic. Pag mga charter flight naman, VIP flight or royal flight, yung mga destination na pinupuntahan namin, hindi siya scheduled flights. So, hindi nakaset up ang operations doon, wala kaming manpower. So, pag mga ganitong flight, may kasama kaming flight mechanic. Usually, pag charter flight. And kapag VIP flight and royal flight naman, may kasama kaming avionics or flight mechanic. Yan, napaka-importante niyan dahil pag nasiraan kami, at least magagawa agad. Lalo na pag mga VIP and royal flight. Bawal na bawal kaming madelay. So, sa mga AMT or avionics student, nakakasama rin kayo sa flight and nakakapag-layover, nakakapag-stay rin kayo sa outstation. Lalo na kapag kaka-open pa lang ng bagong destination. Yung mga kakilala kong maintenance, minsan 1 or 2 months silang station sa bagong open na destination. Siyempre, kailangan nilang i-train din yung mga mekaniko or avionics. Hanggang matuto sila, hanggang ma-certify, and pwede na silang umalis. Pag sinabi na ng company or nakitang ready na. And kapag na-station ka doon ng ilang buwan, siyempre may layover expense yan or per diem na tinatawag. Pero bugbog din sa trabaho kapag everyday yung flight. Pero pag every other day yung flight or twice a week lang, thrice a week, syempre ma-enjoy mo yung destination na pupuntahan mo. And sa mga nanonood nito, kung gusto nyong pumasok sa aviation, I suggest take up AMT or avionics. Dahil secure yung trabaho nyo. At ngayon, in demand talaga ang aircraft maintenance and avionics. Pag chine-check ko sa mga airlines and other recruitment agency, laging may hiring ng maintenance. Kahit sa Europe, open na rin. Unlike dati, puro Middle East lang. Kahit sa Hong Kong, ang daming job opening din, ang laki ng sahod nila. So, sa mga nagtatanong sa akin na maintenance or avionics, ipagpatuloy nyo lang yung ginagawa nyo. Kumuha kayo ng license, kumuha kayo ng work experience at least 2 years. Then, pwede na kayong mag-abroad. Grabe, ang laki ng sahod ng mga maintenance and avionics. Mas malaki pa sa sahod ng loadmaster. Ang kagandahan pa sa ibang company, unlimited overtime. Lalo na pag nag-day of duty sila, grabe. Nakakalula ang mga sahod nila. Okay, Masters, thank you for watching. And sabi nga ni Master Bay, dream big, sky is the limit.